Magandang umaga sa inyong lahat. Nilalog namin ang aming pagkakamuhay upang kami ay magbigay ng kaalaman tungkol sa revolusyon ng Pilipinas. Sana ay inyong magustuhan. Pagkabigo at pagpapagalimbista sa kanilang layunin bagtulin ang pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas para sa mapayapang paraan ng pagbabago ay nagbukas sa isipan ng mga Pilipino na gamitin ang lahat upang malutas ang mga suliranin ng bansa. Nang mabalitaan ng mga Pilipino ang ginawang pagpapatapon ng mga Kastila kay Rizal sa Dapitan, ika-7 ng Hunyo, 1872. Paano na? Ano ang gagawin natin? Yung nakauna si Rizal. Sino nang gagawa ng mga paraan laban sa mga karabastangan ng mga Kastila? Bilang ako kayo mga kaibigan, tinatawag ko kayo para sa pulo na ito dahil hindi lang ako, hindi lang tayo ay nasasakal na. Anong ibig mo ay parating, Andres? Sa araw din na ito, ay tinatatagpo ang isang lim na asosyong magtawag natin gobyerno ng Pilipinas. At kilalanin natin sa panghuling KKK, katas-taasan, kagalang-galang, at ito. Wait, Andres, nakakalo ba rin ang pagkakaasa? At matuloy yun. Nakaharap. Dahil wala na itong pinagbago. Gawin din natin ang dahas para sa layunin mabigyan tayo ng kalayaan sa sarili natin lupa. May question ako, Andres. Kung paano pamalaan ng ating pwersa at kung paano palalago ang pwersa natin. Anong question yun, kaibigan? Maaari ba ito paliwanag sa amin? Sa pamamagitan ng sistemang triangulo, ang bawat katipodero ay kukuha ng 2 tamang miyembro hindi magkamag-anak at kailan din ang gagawin ng 2 tamang miyembro. Magandang ideya. Ngayon, nais kong alasa. Nais kong puso. Ngunit, mga babae kayo, hindi kayo pwede magipag-iwagsik. Malaki ang may tutulong nila sa atin. Ang susunod ko, panalang talagas at panalang talagas ng mga natin. Ngunit upang hindi na magkilala ang mga babae, dahil sa maya ngayong pagkawalan ng kanilang mga asawa, ay pinapayagan ko na silang sumama. Ngunit paano na makanak namin ng babae ang pwede sa isang laking member. Kanina, ngayon, pag-usapan natin ang mga Ang mga kasapi ay bumoto ng sariling opisyal ng kanilang gobyerno para sa mas maayos na pagpapatakbo. Ang naging Supremo Presidente ay si Deodato Arellano, si Bonifacio bilang tagatanggap, si Ladislao ang hahawak ng mga reklamong demanda. Elektor ng salapi para sa pondo si Valentin Diaz at sekretarya naman si Teodoro Cato. Natapos ang gabing iyon nang walang nakapansin, nanatili itong tago sa inay at pagkalipas ng ilang araw. Victoria! Maaari ba kung tumingin ako sa tumingin ka na sa akin? Parang nagtitin tayo sa isa't isa. Ang galing mo rin, no? Kasi nga, bakit na binago ko na tamahan na ako sa'yo? Akala ko noon, sarado na ako gusto mo. Pero nagkamali ako. Gusto rin ang magiging pagkakaroon sa kasama. Dalagang Pilipina, Mitch. Anong ibig mong sabihin? Doon nagsimula ang pagpipilinan ng dalawa. Nagkaroon ng asawa si Rizal na Republika. Ngunit bilang tagal ay pinawian ko ng buhay sa sakit na keto. 18 sa parehong taon ng
Masyadong malapit. Sandali, sandali! Ano ang kaganapan na meron dito? Mga Kastina, mga Binibining! Inaniyaan mo ba kami? Oo, magiging masayang gabing ito. Ang mga kababaihan ang nagsisilbing instrumento upang dayain ang isip ng mga Kastila. Ang iba ay may kumakanta, sumasayaw, at kung ano-ano pang upang maghinala ang mga upang hindi maghinala ang mga Kastila. Sa pulong ng taga-ranggay. Samantala, ang pagpalampi ang kanilang lahat. Ang naghahanda na rin sila sa revolusyon. Pera ng Montalban sa Rizal. Kanilang napiling pook na pagkuhan. Nagkaroon doon ng isang kasampuan ng April taong 1800 hanggang 25. Ngayong marami na tayo, kailangan natin simulan ang himagsikan. Humingi tayo ng konting tulong mula sa mga apod upang magkaroon tayo ng mas marami armas. Ngunit misa, wala tayong natanggap. Hayaan na natin, sapat na ang lahat para simulan ang himagsikan. Bago ang lahat, kailangan natin suportan ni Rizal. Tama. Oo. Pagkatapos ay masunod, sinulat ng bawat isang pangalan nila. Viva la Independencia Filipina! Viva la Independencia Filipina! Ang pagganap na ito ay pinatuloy ang sigaw sa Montalban. Pinapakita rito ang tiyak na desisyon ng nakalabanin ang mga Espanyol. Bago ang labanan, pinadala ng Rizal si Dr. Pio Valenzuela kay Rizal sa lapitan at nagsama ng isang bulag upang hindi paginalaan ng Espanyol. ¿Qué necesitas? Anong kakailan? Kung isang doktor at isang mga isang bulag, kailangan natin sa mga Ahora pwede mo din ha. Pero pwede ko marabas kaya luwa. Maaari lang ang pumasok hindi mo Nag-usap ang dalawa at ikinuwento ni Pio kay Rizal ang tungkol sa pagkakatatag ng sikretong sa mga Rizal, kailangan yung eskwela. Ngunit hindi pa tayo handa. Ano pa tayo sa pagkakarmas? Kailangan natin ang mga tulo na mamayang Pilipino. Siguro maaari muna gawing commander si Alvaro muna para sa revolution. Pinaalam agad ni Pio ang mga mungkahin ni Rizal kay Andres. Ngunit nabigo silang hingin ang tulong ng mga mamamayang Pilipino sapagkat ayaw nilang makialam. Kaya't gumawa na lamang sila ng mga pekeng dokumentong nagsasaad na nagbigay ng konstitusyon ang mamamayang Pilipino sa asosasyon. Dahilan ng kanilang pagkakulong at kaparahangasang kamatayan. Ika-19 ng Agosto sa taong 1896 na nadiskubre ang lihim na Quezon. Gloria, may nais sana akong sabihin sa iyo. Ano yun, kapatid? May problema ka ba? Oo, bilang ikaw ay nagtrabaho sa simbahan, marahil ay matutulungan mo kami sa pamamagitan ng paglasal. Kayo? Sino? Kayo, Nino? Bakit kayo kailangan nagsabi sa akin? Ako ay kasapi ng isang lihim laban sa asosasyon, gobyernong Pilipino laban sa mga Kastila. Tagal na ba ito? Mahabang kwento. Basta, hinihiling ko lang ang iyong panalangin para sa nalalapit na asosasyon. At mga ngako kang walang ang pagsabihan dito. Kahit sino pa.
Sarap dito. Nagkagulo sa isang baryo, pinasok ng mga militar ang bawat tahanan at hinuli ang sinumang madatlan. May mga pinatay, pinahirapan at pinulong. Bisa, meron ka pang line dyan? Meron ka pang party dyan? Meron pa? Sa bakanting lote na pagmamayari ng anak ni Melchor. At doon nila napag-usapan ang himagsikang magagalak. Handa na ba kayo? Handa ng lahat, armas, mga tao. Simulan ang lakad. Punitin natin ang ating mga sedula. Tandaan ang pagsikap ng himagsikan. Pinunit nila ang kanilang sedula habang sinisigaw ang Mabuhay Pilipinas. Mabuhay Katipunan. Ang pangyayari nito ay tinaguri ang sigaw ng Tuganlaw. Sa mga sumunod na araw, sumiglaw ang labanan. Sa sigong pasong tamo sa kawokan, sa balaran at sa maraming pangluban. At habang naraganap ang revolusyon, Dito nangyari ang pagkamatay ni Rizal. Kami na! Multilhede! Este preparado! Cargar! Objetivo! Fuego! Ouch. Sa pagtatapos ng aming pagtatanghal, nais ko ipakilala sa inyo ang mga pangunahing tauhan na sila Jun Abraham Andrada bilang Andres Whitney Albo bilang Gregoria de Villa Maria Bonete bilang Mentora Maria Sindanaya bilang Maricela Gonzales Dan, Luis Oliver bilang Emilio Casimoto ikaw maghawak. Bismar bilang Deodato Arellano Ron